Bluetooth mode. Praise Jesus. Praise Jesus. Magandang umaga po muli sa inyo mga taga-Palengke. Ako po ay muling dinako ng Panginoon upang mapakinggan niyo ang kanyang mga salita na kung ating tatanggapin ng maluwag sa ating mga puso, tayo po ay pagpapalaki ng Panginoon ngayong 2026. Subalit po ito po ay ating tatanggihan, tayo rin po ang mawawalan. Ako po'y mananalangin na, dakila Ama na nasa langit, salamat po, muli mo kong dinako sa lugar na ito upang ibahagi ang iyong mga salita. Ikaw po ang mangusap sa bawat isa sa kanila. Ikaw po ang mataas, ikaw ang maluwalhati, ikaw ang kanilang tanggapin sa kanilang mga buhay. At ang iyong mga salita ay kanilang papasukin sa kanilang mga puso. Anumang espiritu na hadlang sa mga ito na hindi mula sa Holy Spirit, ginagapos ko, tinatapon ko pabalik sa hell in Jesus' name. At ikaw, Holy Spirit, ang siyang malayang kumilos sa aming kalagitnaan. At inutusan ko ang mga angels of God, palibutan ako, protektahan ako, at binabalaan ko sino mang mananakit sa akin. In Jesus' name, ikaw, Holy Spirit, ang pangusap sa kanila. In Jesus' name, Amen. Amen. Sabi po sa Roma 5:6, sapagkat nang tayo ay maihina pa, ay namatay si Kristo sa kapanahunan dahil sa mga masama. So mga kapatid, binabanggit na salita ng Diyos ang Panginoong Yesus nung tayo ay nasa kasalanan, siya ay namatay para tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Subalit, kailangan mong lumapit sa Kanya. Kailangan mong magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Sapagkat kung tayo ay mahihina pa, ay namatay si Kristo sa kapanahunan dahil sa mga masama. Yung masama po dito, tayo po lahat ng mga tao. Tayo po ay masama sa paningin ng Diyos sapagkat tayong lahat ay nagkasala sa Kanya. Ako at kayo, tayo po lahat nagkasala sa Panginoon. Tayo po lahat ay masama sa paningin ng Diyos. Subalit, ang kabutihan ng Ama, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo, upang sa kapanahunan niya ay mamatay sa krus ng Kalbaryo upang sino man sasampalataya sa Kanya ay maliligtas. Mga taga-Palengke, mga nagtitinda, mga namimili, mahal po tayo ng Panginoon. Namatay ang Panginoon alang-alang sa bawat isa sa atin. Dapat po maging klaro sa ating pag-iisip. Ang Panginoon, mahal tayo, namatay siya alang-alang sa bawat isa sa atin. Bata man o matanda, lalaki o babae, ang Panginoon ay namatay para sa bawat isa sa atin. Huwag natin hayaang mawalang saysay ang pagkamatay ng Panginoong Jesucristo sa krus. Kailangan po natin lumapit sa Kanya. Kailangan natin magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Kailangan natin humingi ng tawad sa ating lahat ng mga kasalanan.
Mga kapatid, araw-araw, oras-oras, ang tao ay nagkakasala. Kaya po, araw-araw, oras-oras din tayong magpakumbaba sa Panginoon, humingi ng tawad sa Panginoon. Sabi sa verse 7, sapagkat ang isang tao'y bahagya ng mamatay dahil sa isang taong matuwid, dahil sa pagkapako ng Panginoong Jesucristo, tayo daw po ay bahagya ng mamatay dahil sa taong matuwid. Ang taong matuwid ay ang Panginoong Jesucristo. Bagamat dahil sa isang taong mabuti, marahil ay may mangahas mamatay. So ang Panginoong Yesus nangahas na mamatay kapalit ng ating kalayaan, kapalit ng ating kaligtasan, kapalit ng ating buhay na walang hanggan. Kaya po mga kapatid, normal lang po na tayo ay magtrabaho, magtinda, mamili, at gawin ang mga bagay na ginagawa natin sa araw-araw. Subalit, kung kakalimutan mo ang Panginoon at hindi mo siya uunahin sa buhay mo ngayong 2026, mababaliwala lahat ang ating mga pagpapagod sapagkat ang pinaka-importante sa tao ang kanyang kaligtasan. Mga kapatid, kaya tayo nabuhay dito sa mundo para paglingkuran ng Panginoon at para tayo ay maligtas. Nais ng Panginoon iligtas ang lahat ng tao. Walang sinisinong Panginoon. Bata man o matanda, basta magpakumbaba sa harapan ng Panginoon ay kanyang ililigtas. Wala itinatangi ang Panginoon sa kaligtasan. Lahat ay pwedeng maligtas. Lalapit lamang sa Kanya. Ang sino man lumalapit sa Panginoon ay Kanyang patatawarin at Kanyang ililigtas. Kapatid, ito po ang pinaka-importante sa buhay ng tao, ang kanyang kaligtasan. Hindi po tayo nabuhay sa mundong ito para lang gawin ang gusto natin gawin pagkatapos tayo mamamatay. Kapatid, ang nais ng Panginoon, unahin mo siya sa buhay mo. Unahin mo siya sa pamamagitan ng paglapit sa Kanya. Pag-uwi mo sa bahay, manalangin ka sa Panginoon. Humingi ka ng tawad sa Panginoon sa lahat ng mga kasalanan mo at tanggapin mo siya bilang Panginoon at tanging mong tagapagligtas. Yun ang unang dapat natin gawin at isipin sa buhay natin. Mga kapatid, mga tagapalengke, mahal tayo ng Panginoon. Mahal po kayo ng Panginoon, kaya patuloy akong pinapadala dito. Kung ako lamang po sa sarili ko, ayaw ko nang bumalik. Subalit ang Panginoon, pinababalik-balik ako dito sapagkat nais ng Panginoon ang lahat ng mga taga rito, mga nagtitinda, mga namimili, ay maligtas kung kanilang sasampalatayanan at tatanggapin ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tanging nilang tagapagligtas. Tatapat at pinagpagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Dahil sa sobrang pag-ibig ng Diyos Ama sa tao na kanyang nilikha, isinuko niya ang kanyang bugtong na anak upang pagbayaran ang ating mga kasalanan.
Mga kapatid, hindi mo ba alam na dahil sa iyo, tinanggap ang Panginoong Yesus ang kamatayan sa krus ng Kalbaryo? Lahat ng pagdurusa, lahat ng pag-aalipusta, lahat ng paghihirap ay tinanggap ng Panginoong Yesus alang-alang sa iyo. Kaya mga kapatid, bigyan mo ng halaga ang pagkamatay ng Panginoong Yesus, ang pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. Sapagkat kung hindi, kapatid, sa bandang huli, pagsisisihan mo ang pagmamatigas mo ng puso sa Panginoon, sapagkat walang pupunta sa kaharian ng Diyos Ama kung walang relasyon sa Panginoong Yesus. Pagbalik-balik pa rin mo man ng mundo, walang papasok sa kaharian ng Diyos Ama nang walang relasyon sa Panginoong Yesus. Si Jesus ang tagapagligtas, wala na pong iba. Kaya ang sinabi dito, nang tayo mga makasalanan pa, si Jesucristo ay namatay dahil sa atin. Mga kapatid, ganon tayo kamahal ng Ama. Ibinigay niya ang pinakamamahal niyang bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo. At ang Panginoong Jesucristo, lubaring umibig sa atin, tinanggap niya ang pagkapako sa krus na dapat tayo ang ipako sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Subalit, inako ng Panginoong Jesucristo ang pagkapako sa krus, kapalit mo, sapagkat ganon ka kamahal ng Panginoong Yesus. Kaya mga tagabulihan, mga tagapalengke, pag uwi mo sa bahay, manalangin ka. Manalangin ka, magpakumbaba ka sa Panginoon. Huwag mong sayangin ang oras mo, sapagkat ang oras mo dito sa lupa, hindi mo hawak. Hindi mo hawak, mga kapatid. Meron akong kasamahan, naglaro lang ng basketball, kinabukasan hindi na siya nagising. Siya po ay inatake at kinabukasan patay na siya. Ganon kaigsi ang buhay ng tao. Mga kapatid, baka inakala mo ang buhay mo ay matagal pa, kapatid, isa kang hangal. Kapag ganyan ang pag-iisip mo, sapagkat ang buhay natin ay hawak ng Diyos. Pag sinabi ng Panginoon, oras mo na, wala ka nang magagawa. Kaya nga ganti mo pa oras, ang nais ng Panginoon ay lumapit ka sa Kanya, magpakumbaba ka, humingi ka ng tawad sa mga kasalanan mo, at tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas mo. Dahil ang bukas ay hindi ka sigurado kung ikaw ay narito pa sa lupa. Mga kapatid, kapag nakikita ng Diyos na tayo ay mayroong matigas na puso, tayo ay palalo, hindi natin siya iniintindi. Kapatid, sasabihin ng Diyos, hanggang dyan ka na lang. At itatapon ka ng Diyos sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Ang sino mang walang relasyon sa Panginoong Yesus, pag siya'y namatay, kapatid, isa lang lugar pupuntahan mo, impyerno. Yun po ang nakasulat sa Biblia. Hindi po ang tao nagsulat, ang Diyos. Ang sabi ng Panginoon, sabi pa rito sa verse 9,
lupa pa ngang ngayon inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mga liligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Dahil sa pagdalat ng dugo ng Panginoong Jesucristo, napawi ang galit ng Diyos sa ating mga tao. Mga kapatid, huwag mong hayaan ang galit ng Diyos manatili sa buhay mo. Ang tao kapag siya ay laging nagmamatigas sa Diyos, ang galit ng Diyos ay sa kanya. Gusto mo ba yun, kapatid? Ang galit ng Diyos ay sa iyo. Walang tao na matalino ang nanaisin magalit ang Diyos sa kanya. Subalit, sa ginagawa natin na hindi pagpansin sa Panginoon sa buhay natin, ay ginagalit natin ang Diyos Ama. Subalit dahil nga sa Panginoong Yesus, napawi ang galit ng Diyos Ama sa atin. Kung tutuusin tayong lahat, pwede nang sabihin ng Diyos Ama, lahat kayo itatapat ko sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Subalit hindi niya yung ginawa, sapagkat ang anak ay nagsakripisyo alang-alang sa bawat isa sa atin. Kaya nga po, dapat ngayong 2026, unahin natin ang ating kaligtasan. Lahat ng tao, nais ng Diyos maligtas. Kapag ang tao, maging yung bata, umabot na sa tamang edad na alam niya na ang tama at mali, siya po ay nais na ng Diyos na maligtas. Sapagkat kung hindi, ang tao ay pupunta sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Maraming mga tao ngayon sa impyerno nagsisisi, sapagkat kung sila ay nabubuhay pa, hindi nila binigyan ng pansin ang Panginoon sa buhay nila. Akala nila ang buhay nila ay mahaba. Akala nila tatagal sila sa mundo kung kailan nila gusto. Doon sila nagkakamali at doon sila dinaya ng dyablo. Kaya isang araw nung namatay sila, sinasabi nila, Panginoon, bigyan mo kami ng pangalawang chance. Subalit sinasabi ng Panginoon, wala nang second chance. Kapatid, sa totoong buhay, walang second chance sa Panginoon. Pag namatay ka, na wala kang Kristo sa buhay mo, kapatid, nakakalungkot ang sasapitin ng tao na walang Kristo nung siya'y mamatay sa mundong ito. Siya po ay naranas ng pagdurusa sa dagat-dagatang apoy ng
Kaya nga po mga kapatid, habang tayo ay meron pang buhay, tayo po ay magpakumbaba na sa harapan ng Diyos. Humingi tayo ng tawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Ang Panginoon kayang patawarin lahat ng ating mga kasalanan. Walang hindi kayang patawarin ng Diyos. Baka iniisip natin, sobra ka ng masama, kapatid, kaya kang patawarin ng Diyos. Lahat po tayo ay kayang patawarin ng Diyos, basta lalapit ka lamang sa Kanya. Sabihin mo lang sa Panginoon lahat ng kasalanan mo. Ano mang klase yan, gaano mang kalakihan, gaano mang karumihan, kaya kang patawarin ng Diyos. Ang diablo, nasabihin sa'yo, hindi ka na kaya patawarin ng Diyos. Huwag kang makinig sa diablo. Makinig ka sa Panginoon. Ang Panginoon handang magpatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. At sa Panginoon, handang tumugon sa lahat ng ating pangangailangan. Kapag tayo po ay tinanggap na natin ang Panginoon bilang ating tagapagligtas, kapatid, ang Panginoon ay kasama mo na habang buhay. Hindi na siya mawawala sa iyo. Lagi ka na yan tutulungan sa pang-araw-araw mong buhay. Kaya nga po, ang nais ng Panginoon, papasukin natin siya. Huwag tayong matigas ang ulo. Huwag tayong tamad sa Panginoon. Mga kapatid, papasukin natin ang Panginoon. Papasukin mo ang Panginoon sa puso mo. Tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas mo. Ang sabi pa rito, sapagkat kung nung tayo'y mga kaaway ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, tayo po na dating kaaway ng Diyos ay nakipagkasundo na sa atin dahil sa dugo ng kanyang bugtong na anak na dumanak sa krus ng Kalbaryo. Mga kapatid, hindi nyo alam kung ano ang dumanak sa krus ng Kalbaryo. Ito po ay dugo ng bugtong na anak ng Diyos at Diyos din na tunay. Sapagkat kailangan pagbayaran ng dugo ang kasalanan ng tao. Pero hindi mo dugo ng Panginoong Yesus. Sapagkat ang dugo ng tao ay marumi, ang dugo ng tao ay makasalanan. Subalit ang dugo ng Panginoong Yesus ay walang kasalanan at napakalinis. Naging marumi dahil sa ating mga kasalanan. Kaya napawi ang galit ng Diyos Ama sa atin dahil sa ginawa ng kanyang bugtong na anak. Mga kapatid, dugo ng Panginoong Yesus ang tumubos sa iyo. Huwag mong sasayangin ang pagkakataon na ikaw ay pinubos ng Panginoong Yesus. Huwag mong sasayangin na ikaw ay niligtas ng Panginoong Yesus. Maraming mga tao na upuay sa kahangalan sapagkat hindi nila naalintana ang pagkamatay ng Panginoong Yesus sa kanyang sa krus ng Kalbaryo. Mga kapatid, tayo po ay mahal ng Panginoon. Ang nais ng Panginoon, lumakad tayo sa katalinuhan, lumakad tayo sa wisdom na bigay ng Panginoon.
Mangyayari lamang yan kung ikaw ay magpapakumbaba. Hihingin mo ng tawad ang lahat ng mga kasalanan mo at papapasukin mo ang Panginoon at sasampalatayanan mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Pagkatapos po nun, mga kapatid, ang Panginoon ang magsasabi sa iyo kung ano nang gagawin mo sa mga susunod. Sapagkat pinapasok mo na siya, sasamahan ka na niya habang buhay dito sa lupa. Ang buhay mo ay magiging masaya at makakayanan mo lahat ng problema sapagkat kasama mo na siya. Hindi ba mga kapatid, laging ang Panginoon ay lugi sa atin? Lagi na lang ang Panginoon ang lumalapit sa atin. Lagi na lang ang Panginoon nagsasakripisyo sa atin. Ikaw, ano naman sakripisyo mo sa Panginoon? Magpapakumbaba lang sa Panginoon. Hindi mo pa magawa. Ito ay para sa iyo. Ang kaligtasan mo ay para sa iyo, kapatid, hindi mo alam. Sa impyerno, maraming mga tao sa impyerno, sising-sisi. Sapagkat sila'y nabubuhay, hindi nila sinunod, hindi nila pinakinggan ang Panginoon sa Kristo. Hindi nila pinapasok si Kristo sa buhay nila. Subalit hindi na sila makakaalis doon. Kapatid, hanggat wala ka pa sa lugar na yun, pagsisihan mo na ang mga kasalanan mo, tanggapin mo na si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Dahil kung hindi, kapatid, sinisiguro ko sa iyo, doon ang pasok mo. Doon ang punta ng tao na walang Jesucristo sa buhay nila. Pag sila'y nawala sa mundong ito. Subalit, hanggat nandito ka sa mundong ito, hanggat ikaw ay buhay pa, papasukin mo na si Jesus, tanggapin mo na siya bilang Panginoon at tanging mong tagapagligtas. Sapagkat ang bukas ay hindi ginagarantya sa iyo na ikaw ay buhay pa. Kapatid, ang Panginoong Yesus ay inisip ka nung siya ay nagpapako sa krus ng Kalbaryo. Ganon ka kamahal ni Jesus, ganon ka ka-espesyal kay Jesus, tapos babaliwalain mo lang. Tapos, kaya si Satanas tuwang-tuwa sa mga tao, sapagkat ang tao na wala kay Kristo ay alipin ni Satanas. Sapagkat gusto ni Satanas pahirapan ang tao. Sapagkat gusto ni Satanas ang tao pag namatay sa impyerno, pupunta lahat. Ikaw kapatid, pag nakinig ka kay Satanas, ihanda mo sarili mo sa apoy ng impyerno. Subalit, kapag kay Kristo ka nakinig, at sa salita ng Diyos ka nakinig, at ikaw ay nagpakumbaba, pinapasok mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas mo, kapatid, ang langit ay mag-aantay sa iyo. Ang sabi ng salita ng Diyos sa isang kaluluwa na naligtas, ang buong kalangitan ay nagagalak. Sa isang kaluluwa lang na yun, kapatid, baka ikaw yun. Kaya huwag mong hahayaan, mawalan ka ng pagkakataon na maligtas hanggat ikaw may hininga, hanggat ikaw ay nasa tamang pag-iisip, nasa tamang sitwasyon. Gawin mo na, magpakumbaba ka na sa Panginoon at tanggapin mo na siya bilang Panginoon tagapagligtas mo. Dahil ang bukas hindi nga magagarantya sa iyo kung ikaw ay buhay pa. Baka mamaya ang iba sa atin hanggang ngayon na lang pala sa mundong ito. Ang iba sa atin hanggang bukas, hanggang ngayon na lang January o hanggang taon na lang ng 2026. Subalit tayo sa kabutihan ng Diyos,
ay hinayaan ka niya mapakinggan mo ang salitang ito ng Panginoon. Dapat, dahil mahal ka ng Panginoon, mahal tayo ng Panginoon, kapatid. Kapag may nagsabi sa iyo na hindi ka mahal ng Panginoon, yan ay galing sa demonyo. Ang Panginoon at ang kanyang salita ay nagsasabi, gayon na lamang ang pag-ibig ng Ama na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So mga kapatid, doon pa lang pinapakita ng Panginoon na mahal tayo. Ang Ama, ibinigay ang kanyang bugtong na anak para magligtas sa atin. Ang anak, ibinigay ang kanyang buhay para tayo iligtas. At ang Holy Spirit, ginagabayan tayo kapag tayo nasa Panginoon na. Kapatid, ang nais ng Diyos, lahat ng tao ay maligtas. Subalit ang nakakalungkot, hindi lahat nakikinig sa Panginoon. Hindi lahat nagpapakumbaba sa Panginoon. Imbis na magpakumbaba, nagmamataas pa sa Panginoon. Kaya ang Panginoon ay wala nang magagawa kapag tayo dumating sa huling araw natin sa mundong ito. Kapag ikaw hindi ka panaligtas, kasalanan mo na yon. Ang lahat ng napupunta sa impyerno, kasalanan po nila, hindi kasalanan ng Diyos, sapagkat hanggat buhay ang tao, bibigyan sila ng pagkakataon ng Diyos na maligtas kagaya ngayon. Bakit kami pinapupunta sa inyong harapan ng Panginoon? Kung kami lamang po masusunod, ayaw namin ng ganito. Subalit tayo sa utos ng Panginoon, kailangan natin sumunod sa Panginoon sapagkat kami ay lingkod lamang ng Panginoon. Wala kaming karapatan tumanggi kapag ang Panginoon nagsabi. Kaya po mga kapatid, samantalahin ninyo hanggat nandito pa ako, hanggat ako'y nakakabalik sa inyo, sapagkat sa ibang araw, baka hindi na ako pabalikin ng Panginoon sa inyo. Baka sa ibang lugar na ako papuntahin ng Panginoon. Buti na lang ng buti kung meron ipapadala ang Panginoon na iba sa inyo. Paano kung wala? Kaya nga po mga kapatid, hanggat napapakinggan ninyo ang salita ng Diyos, sapagkat sabi ng salita ng Diyos, hanggat narariyan siya, hanggat siya ay nasusumpungan, hanapin mo siya. Sapagkat darating ang panahon, ang Panginoon na mismo ang lalayo sa iyo. Lumapit ka man sa Kanya, hindi na siya lalapit sa iyo. Lalo at ikaw ay naging palalo sa Panginoon. Kapatid, hanggat nasusumpungan natin siya, hanggat tayo may pagkakataon maligtas, agapan mo na agad. Pag-uwi mo ngayon sa bahay, manalangin ka na sa Panginoon, humingi ka na ng tawad sa lahat ng mga kasalanan mo. Yung galing sa puso na pananalangin ang nais ng Panginoon. Hindi mo kailangan ng prayer booklet. Galing lang sa puso mo, tatanggapin ng Panginoon. Anong mahirap sa pananalangin, kapatid? Pati ba naman sa pananalangin, tinatamad ka pa? Paano na lang kaligtasan mo? Kapatid, ang Panginoon ay nahabag sa atin. Hanggang kayo may buhay, hanggang kayo may hininga, kinakahabagan kayo ng Diyos sapagkat alam ng Panginoon, pag ikaw
Kaya nga po mga kapatid, ang buhay natin sa mundong ito ay huwag nating pahirapan. Ang dyablo ay inilalayo tayo sa Diyos sapagkat gusto ng dyablo maghirap tayo sa buhay natin dito sa lupa. Ang problema lang sa atin, lumalapit na ang Panginoon, kumakatok na siya sa ating mga puso, pinagmamatigas mo pa ang puso mo. So sinong matutuwa doon? Ang dyablo. Ang dyablo po natutuwa kapag ang tao hindi maliligtas. Subalit ang Panginoong Yesus at ang buong kaharian ng Diyos ay natutuwa sa isang kaluluwa lamang na maligtas. E paano pa kaya kung ikaw yun, kapatid? Imaginin mo ang Panginoong Yesus, ipinaghanda ka ng mansyon sa langit. Hindi niyo po ba alam na sa langit, meron po tayong mga mansyon na inilaan ang Panginoon sa bawat isa sa atin. At ang mga mansyon na yon ay hindi binubukbok, hindi nasisira. At yun ay inihanda sa iyo ng Panginoon. Tapos, hindi mo yun matitirhan. Sayang naman, kapatid, sapagkat merong inilaan ang Panginoon na mansyon sa langit sa bawat isa sa atin na magpapakumbaba at hihingi ng kapatawaran sa lahat ng kanyang mga kasalanan at tatanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas nila. Ganon tayo kamahal ng Panginoon. Lahat ng kabutihan ay ibibigay sa iyo ng Panginoon once na siya ay tanggapin mo bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Meron ka ng kaagapay. Kaya nga gusto ng Panginoon, papasukin natin siya. Alam niya ang paghihirap ng tao. Alam niya ang kahirapan ng buhay ng tao. Subalit kung hindi mo siya papapasukin, paano siya makagagawa sa buhay mo? Paano kanya matutulungan? Nagigets pa natin ito, mga kapatid. Nasa atin ang pagkilos. Ang Panginoon nag-aantay lang sa atin na pagbuksan natin siya ng ating mga puso. Kumakatok ang Panginoon, kagaya ngayon, kinakatok niya ang pintuan ng ating mga puso. Pagbuksan mo siya, kapatid, sapagkat nais ng Panginoon matulungan ka. Ang tao nagtatanong, Lord, ang hirap ng buhay ko, sapagkat wala ang Panginoon. Yun lamang po yun. Kaya ka nahihirapan sa buhay na ito, sapagkat hindi mo pinapapasok ang Panginoon sa puso mo. Pinagmamatigas nga ang puso mo, sinasaraduhan mo siya ng pintuan ng buhay mo. Kaya Panginoon, hindi nakakapasok pagkatapos sasabihin mo, Lord, ang hirap ng buhay ko. Kapatid, kaya nga kami naririto para ang Panginoon makatuloy sa inyong mga puso. Kailangan mo lang gagawin para makapasok ang Panginoon. Humingi ka ng tawad sa mga kasalanan mo. Magpakumbaba ka. Hingi mo ng tawad lahat ng kasalanan mo. At pagkatapos, tanggapin mo siya bilang Panginoon at tangi mo tagapagligtas. Yun lang ang gagawin mo ng pagbubukas ng puso mo sa Panginoon. At pagkatapos nun, ang Panginoon mananahan na sa iyo hanggang katapusan ng buhay mo. At kapag inabot ka pa ng the rapture of the church, kukunin ka ng Panginoon ng buhay at mapapalitan ka ng glorified body. Mga kapatid, ang Panginoon
ay baka bumalik na ngayon 2026. Yung mga nakikita natin sa ating kapaligiran, ang mga baha, ang mga lindol, ang mga tsunami, ang mga sakit, ang mga digmaan. Kapatid, dapat alam mo yun na yun ay palatandaan ng muling pagbarito ng Panginoong Jesucristo. Kapag naman ikaw hindi ka pa natauhan dyan, kapatid, ikaw na may kasalanan. Kapag ikaw pa naman hindi pa nakinig at hindi mo pa papasukin ng Panginoon, kapatid, kasalanan mo na. At kapag ikaw napunta pa sa impyerno, kapatid, ikaw ang may gawa nun, hindi ang Panginoon. Sapagkat ang Panginoon, laging bukas, laging gumakatok sa ating mga puso. Tayo lang naman ang nagmamatigas at hindi natin siya pinagbubuksan. Kung pagbubuksan mo lamang ang Panginoon, siya po ay mananahan na sa buhay mo at meron ka ng katuwang sa buhay mo at hindi mo na sasabihin, Lord, ang hirap ng buhay, kundi sasabihin mo, salamat Panginoon, nandiyan ka sa tabi ko. Subalit kapatid, humakbang ka muna. Humakbang ka muna. Gawin mo muna yung bahagi mo. Ang bahagi mo, pagsisiyan mo, mga kasalanan mo. Pag uwi mo sa bahay, gawin mo ito agad-agad. Unahin natin ang kaligtasan natin sapagkat ang kinabukasan ay hindi natin alam kung tayo buhay pa. Ang buhay ng tao, sabi ng Biblia, parang usok ng sinaing. Pagdakay nandyan, pagdakay nawawala. Ganon kaigsi ang buhay ng tao, mga kapatid. Mga kapatid, hindi mo alam kung buhay ka pa bukas. Hindi mo alam kung buhay ka pa next month. Kaya kapatid, hanggat buhay ka ngayon, ngayon ang pagkakataon na papasukin mo si Kristo sa buhay mo. Anggapin mo siya bilang Panginoon tagapagligtas. Tanggapin natin siya bilang Panginoon tagapagligtas. Yun ang susi. Pagkatapos nun, ang Panginoon na ang bahala sa iyo. Kami po ay magpapahayag lang ng salita ng Diyos sa umpisa. Nasa inyo na pinapahayagan namin ng salita ng Diyos. Nasa inyo parte ang pagsisisi sa mga kasalanan, ang pagbubukas sa pintuan ng inyong mga puso, ang pagtanggap sa Panginoong Yesus bilang Panginoon tagapagligtas. Yun po ang bahagi nyo. At pag ginawa mo na yun, gagawin na ng Panginoon ang kanyang bahagi. Anong bahagi ng Panginoon? Sasamahan ka na niya sa buhay na ito. Hindi ka na mahihirapan sa buhay na ito sapagkat sasamahan ka na ng Panginoon. Kapatid, hindi ba ang Panginoon ang laging tihado sa atin? Subalit mga kapatid, tihado pa ng Panginoon, wala sa Kanya yun. Ang nais ng Panginoon tayo maging yamado kesa sa Kanya. Nais lahat ng ginagawa ng Panginoon para sa ikabubuti natin, hindi sa ikabubuti niya. Tayo po ang nangangailangan sa Panginoon. Hindi ang Panginoon sa atin. Tayo po ang unang may kailangan sa Panginoon. Subalit, siya ang unang lumalapit sa atin. Kaya nga po napakabuti ng ating Diyos sapagkat siya ang palaging unang lumalapit sa atin.
Kung meron man tayo mga problema, kapag nasa iyo na ang Panginoon, tutulungan ka ng Panginoon. Ang problema mo, magiging problema rin niya. Ang pangangailangan mo, magiging pangangailangan din niya. Ibig sabihin, lahat ng banggitin mo sa Panginoon ay personal niyang gagawin para sa iyo. Kaya po mga kapatid, samantalahin natin ang pagkakataon ang sabi dito sa 1:12, datapat ang lahat na sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang mga nagsisipalataya sa kanyang pangalan. Mga kapatid, ito po ang katotohanan. Tayo po lahat nilikha ng Diyos. Subalit, hindi po tayo lahat ay matatawag na anak ng Diyos. Matatawag ka lang anak ng Diyos kapag ikaw ay nagpakumbaba at tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo. At dahil sa Panginoon, lahat tayo maging anak niya. Matawag na anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Kapatid, lahat tayo nilikha ng Diyos, subalit tayo sa kasalanan, hindi tayo nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, hindi tayo matatawag na anak ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Kaya, para ikaw matawag na anak ng Diyos, magsisi ka sa iyong mga kasalanan, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, at ikaw ay magiging anak ng Diyos. Lahat tayo gusto ng Panginoon na matawag na anak ng Diyos. Subalit, kung ikaw ay hindi mo siya papapasukin sa buhay mo, kapatid, sinasayang mo pagkakataon na maging anak ng Diyos. Sinasayang mo pagkakataon na ikaw ay maligtas. Sinasayang mo pagkakataon na si Jesus ay makasama mo araw-araw sa buhay mo. Upang ang sino mang sumampalataya ay magkaroon sa Kanya ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, kung nais mo ng buhay na walang hanggan, sumampalataya ka kay Kristo. Sapagkat kayo na lamang ang pagsinta ng Diyos Ama sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, si Jesucristo, upang ang sino man sa Kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapatid, sinasabi na ng salita ng Diyos, ayaw ng Diyos na tayo'y mapahamak sa apoy ng impyerno. Subalit, kailangan mong gawin ang bahagi mo. Kailangan mong sumampalataya sa Panginoong Jesus. Kung nais mo magkaroon ng buhay na walang hanggan, papasukin mo si Jesus sa buhay mo, tanggapin mo siya bilang Panginoon at tanging tagapagligtas mo.
Sapagkat hindi sinugo ng Diyos Ama ang anak na si Jesucristo sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan. Ang Panginoong Yesus pinadala ng Ama hindi upang tayo ay hatulan, kundi tayo lahat ng tao na sasampalataya sa Kanya ay maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pag-uwi mo sa bahay, unahin mo ang Panginoon. Mag-pray ka sa isang sulok ng bahay mo. Magpakumbaba ka, humingi ka ng tawad sa mga kasalanan mo. Tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Bago ka magsaing, bago ka magluto, kapatid, gawin mo muna to. Kapag ginawa mo yun, kapatid, gawin mo na ano mong gusto mong gawin. Unahin mo muna ang Panginoon, ang kaligtasan mo. Siguruhin mo muna ang kaligtasan mo. Mga kapatid, dito sa bagay na ito, dapat sigurista tayo sa paanong paraan. Siguruhin natin ang ating kaligtasan. Kapag tinanggap ko na si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, kapatid, nasisiguro na ang kaligtasan mo. At meron ka ng agapay sa buhay na ito. Subalit kapag ito ay pinaliligtas mo, wag na wag mangyari tumating sa iyo ang kamatayan. Kapatid, I'm sorry. Isang lugar lang ang pupuntahan mo, ang naglalagablab na apoy ng impyerno. Subalit, kapag si Jesus pinapasok mo na sa puso mo, agad-agad, pag-uwi mo sa bahay, kapatid, ang sinisiguro ko din sa iyo, ang langit ay nag-aantay rin sa iyo. At sa buhay na ito, meron ka ng kaagapay. Sa buhay na ito, meron ka ng kasama. Hindi ka na nag-iisa. Sa mga single mom, sa mga single dad, huwag kayo mag-alala kapag si Jesus tinanggap ninyo. Hindi ka na single mom, hindi ka na single dad, kasama mo na si Jesus. Hindi ka na mahihirapan sa buhay mo. Sa buhay mo. Subalit, kahit kayo mag-asawa, kahit buong pamilya mo, pero wala si Jesus sa gitna ng tahanan, para din kayong mga single, para din kayong watak-watak, walang pagkakaisa. Papasukin natin si Jesus sa bawat tahanan natin. Una, sa bawat puso natin, bawat isa sa atin, sa puso natin, papasukin natin si Jesus. Tanggapin natin siya bilang Panginoon tagapagligtas. Pagkatapos, Jesus, hindi lang sa puso mo mananahan. Si Jesus mananahan na rin sa tahanan mo. Ngayong 2026, nais ng Panginoon sa bawat tahanan sa lugar na ito, papasukin nila si Jesus sa buhay nila, sapagkat nais ng Panginoon, tulungan tayo, kapatid. Kapag tinanggap ko na si Jesus sa buhay mo, meron ka ng kaagapay sa buhay. Baka hindi ka na mangungutang, ikaw pa magpapautang. Kapatid, si Jesus ang kailangan natin. Si Jesus, hindi tayo pagkukulangin. Si Jesus, hindi tayo mababayaan. Lagi ka nang may kaagapay. Lagi ka nang may kaagapay sa buhay. Papasukin mo lamang si Jesus. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak ng sanlibutan upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas
sa pamamagitan niya. Tayo po ng mga taga-sanlibutan, nais ng Panginoon maligtas. Subalit, kung hindi mo siya papapasukin, hindi mo siya tatanggapin bilang Panginoon tagapagligtas, hindi ka rin maliligtas, kapatid. Kaya mamaya pagdating mo sa bahay, magpakumbaba ka na agad sa Panginoon. Bago mo gawin yung mga gagawin mo, mag-pray ka muna saglit. Humingi ka ng tawad. Tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas mo. Pagkatapos noon, kapatid, magagawa mo na ang susunod mong gagawin. Ang importante doon, na siguro mo na ang kaligtasan mo. Sa buhay na ito, ang pinaka-importante sa tao ay ang masiguro niya ang kanyang kaligtasan. Kapag siguro ka na sa iyong kaligtasan, kapatid, meron ka ng kaagapay. Andiyan ang Panginoon na lagi ka nang sasamahan sa buhay na ito. Kapag ikaw ay kinakapos, ang Panginoon magiging great provider mo. Kapag ikaw ay magkakasakit, ang Panginoon ang magiging great Jehovah Rapha mo. Kaya nga mga kapatid, lumapit tayo sa Panginoon. Lumapit tayo sa Panginoon hanggang tayo ay may pagkakataon. Hanggang tayo may pagkakataon, lumapit tayo sa Panginoon. Sapagkat pag dinatnan ka ng kamatayan, kapatid, nang wala kang Kristo, kapatid, pagdating mo doon, sasabihin mo, bakit di ako nakinig doon kay pastor na nangangaral doon sa bulihan? Sana pala, ginawa ko na yung bahagi ko. Wala namang mahirap kung sa pinagagawa ng Panginoon. Magpapakumbaba lamang ako. Hingi ko lang ng tawad mga kasalanan ko. Pagkatapos, tatanggapin ko lang siya bilang Panginoon tagapagligtas. Bakit pa hindi pa ako nakinig? Kapatid, ang pagsisisi ay laging nasa huli. Ang pagsisisi wala sa una, lagi sa huli. Kaya huwag nawang mangyari, pagsisihan mo na hindi mo pa tanggapin ang Panginoon hanggat ikaw ay may buhay pa sa mundong ito. Ang pinaka-importante ang kaligtasan ng tao. Ang kaligtasan mo ang pinaka-importante sa buhay ng Diyos. Kaya sabi ng salita ng Diyos, aanin mo lahat ng bagay, umapa sa iyo lahat ng kayamanan sa mundong ito. Subalit, ang iyong kaluluwa mapupunta lamang sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Anong saysay nun? Kaya nga po yung mga corrupt officials na nagnanakaw sa ating kaban ng bayan, wala pong papasok sa kanila sa kaharian ng Diyos. Ang Diyos hindi natutulog, ang Diyos hindi kagaya ng tao. Ang Diyos ay hustisya, walang nakalalagpas sa kanyang hustisya. Kaya wag natin silang kainggitan, kundi bagkus kaawahan, sapagkat doon sila tutungo kung hindi sila magsisisi sa kanilang ginawang korupsyon. Tayo po, na kahit tayo hindi mayayaman, subalit tayo ay kay Kristo, ikaw ay mayaman na, kapatid. Sapagkat si Kristo ang pinakakayamanan natin sa mundong ito. Ang kayamanan iyan ay hindi lamang dito sa lupa, maging sa kabilang buhay. Yung mga mahal natin sa buhay na nasa langit na, inaantay nila tayo doon, kapatid. Ayaw mo ba na yung mahal mo sa buhay na nag-aantay sa iyo sa langit, na sila ay makita mo rin?
Kapatid, kapag meron ka ng Kristo, kasama mo na siya palagi sa buhay dito sa lupa, mas lalo na sa kabilang buhay sa langit. At doon, ipapakita sa iyo ng Panginoon ang inihanda niya para sa iyo. Ang sabi ng salita ng Diyos, hindi mo alam kung gaano kabuti ang Diyos, kung gaano kaganda ang mga nilaan ng Panginoon sa atin sa langit. Sa langit po wala ng kahirapan, sa langit wala ng kagutuman, sa langit wala nang may sakit at karamdaman, sa langit wala nang depekto. Lahat po sa langit, wala na rin kalungkutan. Hindi na po tayo iiyak sa langit. At wala po malulungkot sa langit. At yung po ay inilaan ng Diyos sa mga tao sasampalataya sa Kanya. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugbong na anak ng Diyos. Maliwanag po itong binabanggit ko, mga kapatid. Ang sumasampalataya kay Kristo ay hindi hahatulan ng Diyos. Ang hindi sumasampalataya, kapatid, hahatulan ka ng Diyos. Minsan nga yung paghatol ng Diyos dito pa lang sa lupa. Lalo na kapag namatay ka pa, hahatulan ka ng Diyos. Sapagkat pinagmatigas mo ang puso mo. Wala pong matigas na puso, walang puno-puno ng galit sa puso ang papasok sa kaharian ng Diyos. Kapag tinanggap na natin si Jesus, dito pa lang sa lupa, si Jesus ang magtuturo sa iyo kung paano magpatawad. Kapatid, kung hindi ka makapagpatawad ngayon, marahil hindi mo pa tinanggap si Jesus. Sapagkat kapag si Jesus ay tuturuan kanyang magpatawad, kaya nga po, mga kapatid, kapag tinanggap na natin si Kristo, siya po magtuturo sa atin kung paano magpatawad sa kapwa. Marahil kaya hindi ka makapagpatawad ngayon, wala pa si Kristo sa buhay mo. Hindi maaaring tinanggap mo si Jesus at hindi kanya sasabihin sa iyo na magpatawad ka sa kapwa. Lagi po tayo magpatawad sa kapwa. Walang pagpapalain ng Panginoon ang hindi nagpapatawad sa kapwa. At si Kristo din ang magtuturo sa atin, ibigin natin ang ating kapwa. Lalo na po yung mga ikaho sa buhay, ang Panginoon magtuturo sa iyo na sila ay tulungan, sila ay mahalin, sila ay paglingkuran, sapagkat ang Panginoon lagi nagtuturo ng mabuti sa atin. Sa gana sarili natin nang wala pa si Kristo, hindi natin magagawa yun, sapagkat ang tao ay makasarili nang wala pa si Kristo. Subalit nung dumating si Kristo sa buhay natin, tuturuan tayo ng Panginoon kung paano magpakumbaba, kung paano magpatawad sa kapwa, kung paano magmahal
at huwag man lamang sa ating kapwa, at kung paano gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Kaya maraming mga tao ngayon ay hindi gumagawa ng mabuti sapagkat hindi pa nila pinatutuloy si Kristo sa buhay nila. Mga kapatid, at ito ang kahatulan, naparito ang ilaw sa sanlibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa sa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Tayo daw po ay hatulan ng Panginoon, sapagkat dumating na ang ilaw, si Jesus ang ilaw sa mundong ito. Pero hindi pa natin siya pinatuloy dahil gusto daw natin sa kadiliman, sapagkat masasama ang ating mga gawa. Ang tao, kaya ayaw niya papasukin daw ang Panginoon, patuloyin sa buhay niya ang Panginoon, dahil gusto niyang manatili sa paggawa ng masama. Kapatid, ang gumagawa ng masama hanggang sa kamatayan, hindi papasok sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, hindi ka ba nananawa sa buhay sa kadiliman? Hindi ka ba nananawa sa buhay na magulo, sa buhay na walang direksyon? Kapatid, patuloyin mo na ang ilaw nang magliwanag na ang buhay mo, nang magliwanag na ang tahanan mo. Patuloyin mo ang ilaw sa buhay mo. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang huwag masaway ang kanyang mga gawa. Panghuli mga kapatid, ang sabi ng salita ng Diyos, sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang huwag masaway ang kanyang mga gawa. Kapatid, ang salita ng Diyos ay salamin ng buhay natin. Hindi tayo makakapagsinungaling sa harapan ng Diyos. Hayag lahat sa Panginoon ang buhay ng tao. Walang nalilihim sa Panginoon. Lahat ng ginagawa natin sa kadiliman, alam ng Panginoon. Kaya, pagdating natin sa langit, ipapakita ng Panginoon lahat ng ginawa natin sa mundong ito, mabuti o masama, lahat mahayag sa langit. Kaya mabuti pa hanggat may pagkakataon upang hindi ka mahiya sa langit, ipapakita sa iyo mga gawain mo masama. Mas mainam, mas marami ipakita na mabuting ginawa mo doon sa langit, sapagkat lahat po tayo haharap sa judgment ng Diyos. Ipapakita doon ng Diyos, pag mula na ikaw pinanganak sa mundong ito, hanggang ikaw ay namatay, kung paano ka nabuhay. Lahat ng ginawa mo na mabuti at masama,
ipapakita sa iyo ng Diyos. Hindi ba nakakahiya na makikita mo doon ay mas marami yung kasamaan na ginawa mo? Kaya doon sa judgment, malalaman mo kung saan ka pupunta. Mga kapatid, kapag si Kristo ang pinapasok mo sa buhay mo ngayong 2026, natitiyak ko sa iyo, sasamahan ka na ng Panginoon. Natitiyak ko sa iyo, ang 2026 mo ay matatawag talagang blessing. Kaya ngayon pa lang, mga kapatid, unahin na natin ang Panginoon. Unahin na natin ang ating kaligtasan. Pagsisihan na natin ating mga kasalanan. Papasukin mo na si Jesus, sampalatayanan mo na si Jesus, tanggapin mo na siya bilang Panginoon at tanging tagapagligtas mo. Ako po ay mananalangin na sa nais po sumunod, sa hindi makakasunod, mamaya pag uwi niyo po sa bahay, gawin niyo po ito. Humingi kayo ng tawad sa inyong mga kasalanan at tanggapin niyo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Kung ano lamang po yung laman ng puso nyo, yung lamang po ang babanggitin ninyo. Hindi nyo kailangan ng prayer booklet. Yung galing sa puso, sabihin mo lang sa Panginoon, kapatid, kung hindi mo magagawa ngayon sumunod, huwag mong palagpasin. Pagdating mo sa bahay, gawin mo ito. Subalit yung makakasunod ngayon sa akin, sa pananalangin, kapatid, gawin mo. Sapagkat ang kaligtasan ay sasayo ngayon din mismo, oras mismo. Ako po ay mananalangin na dakilang Ama na nasa langit, sabihin po ninyo, sumunod po kayo, dakilang Ama na nasa langit, ako po ay lumalapit sa iyo na isang makasalanan, ubod ng sama, ubod ng liko sa mga gawa. Panginoon, patawarin ko po lahat ng mga kasalanan ko noong 2025 up to the present. Patawarin ko lahat ng mga nagawa kong kasamaan, kasalanan, kalikuan. Patawarin po lahat ng ito. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, mahabag ka sa akin, aming Ama. Ako'y sumasampalataya na kaya mo kong patawarin at ito po ay ginawa mo na ngayon din. Kaya naman, Panginoon, ako'y malinis na. Ako, Panginoon, ay matuwid na. Kaya naman, pinagbubuksan ko na ng pintuan ng aking puso ang Panginoong Yesus. Tinatanggap ko siya bilang Panginoon at tangi kong tagapagligtas. Magmula sa araw na ito, siya lamang, wala na akong ibang tagapagligtas. Panginoong Yesus, tinatanggap kita bilang Panginoon tagapagligtas ko ngayon mismo. Kaya salamat, Panginoon, ako ay pinatawad mo sa lahat ng mga kasalanan ko. Ako'y nilinis mo sa anumang kalikuan ko. Ako'y niligtas mo sa araw na ito at isinulat mo pa ang pangalan ko sa aklat ng buhay na siyang gate pass ko para makapasok sa langit. Ikaw na po ang bahala sa mga susunod kong gagawin, Panginoon. Ikaw na po ang bahala sa akin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ako na lamang po mananalangin, Lord, sa lahat ng tumanggap, sa lahat ng mga naligtas, lahat po sila, Panginoon, ay alalayan mo. Alalayan mo sila sa kaligtasang tinanggap nila. Mag-manifest ka sa buhay nila. Tulungan mo sila sa buhay nila magmula sa araw na ito. At dalangin ko po, lahat po nang naabot ng salita ng Diyos ngayong umaga dito sa palengke, mga nagtitinda, mga namimili, Panginoon, pumasok ka sa kanila mga buhay. Pagpalain mo silang lahat. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. God bless po. Thank you po sa inyong lahat.